Kasalanan ba ang hindi pagpunta sa simbahan? 99% ng mga tao ang nagkakamali sa tanong na ito. Huwag ka munang mag-scroll. Panuurin mo ang video na ito hanggang dulo. Maaaring tuluyan itong baguhin ang iyong pananalig. Una, mahalaga ba ang pagpunta sa simbahan? Siyempre, mahalaga ito. Sinabi nga sa Biblia na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon. Sa simbahan, sama-sama tayong sumasamba, sama-sama tayong lumalago at pinagtitibay natin ang isa't isa. Ito ang layunin ng Diyos. Ngunit ang problema, hindi lahat ng nakaupo sa bangko ng simbahan ay malapit sa Diyos. May ilang tao na nakaupo sa simbahan tuwing linggo at parang nagche-check-in lang, pero ang kanilang mga puso ay malayong malayo sa Diyos. Paglabas ng simbahan, nagsisinungaling pa rin sila, naiinggit at sinasaktan ang kanilang pamilya. Sa kabilang banda, may ilang tao na hindi madalas makapunta sa simbahan dahil sa mga pasanin sa buhay at sa pressure sa trabaho. Ngunit saan man sila ay seryoso nilang sinusunod ang salita ng Diyos. Dapat mong maunawaan ang isang katotohanan. Ang Diyos ay hindi naninirahan sa mga simbahang itinayo ng mga kamay ng tao. Siya ay naninirahan lamang sa pusong tunay na may takot sa Kanya. Kaya ang tunay na tanong ay hindi kung nagsisimba ka o hindi, kundi kung bukas ay magsara ang lahat ng simbahan sa mundo at mawala ang apat na pader na iyon, mananatili pa ba ang iyong pananalig? Ngayon, gusto kong marinig ang iyong matapat na boses o sagot. Sabihin mo sa comment. Letter A, kailangan kong magsimba. Kung walang pagtitipon, mamamatay ang pananalig ko. Letter B, ang pananalig ay nasa puso. Hanggat may tunay na relasyon, maaari kang sumamba kahit saan. I-share ito sa kaibigang palaging nakakaramdam ng pagkakasala dahil hindi siya nakakasimba. Kung nais mong palalimin muli ang iyong relasyon sa Diyos at mas malinaw na maunawaan ang kanyang mga salita, maaari kang sumali sa aming libreng online Bible study. Tuwing gabi ito at sama-sama tayong mag-aral ng Biblia at manalangin. Mag-send sa akin ng private message na gusto kong lumago, maglakad tayo ng magkasama sa kanyang liwanag.